Hey, what's up sa inyo mga kakwento? So, kumusta? So, ngayong araw ay meron tayong sasagutin na katanungan galing ito sa isang viewers natin. So, ngayon ay February 1 na. So, sumahod na kami ng January noong nakarang araw. At ngayon ay magsasahod reveal tayo at sagutin natin ang tanong ni Kuya. Nagkataon na sahod natin. Unang sahod natin sa ngayong taon na to, itong January. At ang tanong ni Kuya, ang tanong ni Kuya, bakit daw kinakatakutan ng mga trainee visa o SSW yung nagayasime dito? At ano daw ba ang meron? At yun daw kanyang pinsan ay halos wala na daw matira sa kanyang sahod pag dumarating yung nagayasime. Well, kung kayo po ay isang Nikki Jin o kayo po ay hindi naaangkop o hindi kabilang sa pagiging isang trainee visa o SSW, pwede nyo na po i-skip itong video na to at hindi po para sa inyo ito. Pero kung kayo po ay nag-apply dito sa Japan bilang isang trainee visa or SSW, panoodin nyo po itong video na to at magkakaroon po kayo ng idea kung bakit nga ba namin kinakatakutan ang pagdating ng nagayasime dito sa Japan o yung isang linggong walang pasok, ha? Pero disclaimer lang po, hindi ko po nilalahat ng company ay ganito yung kanilang sitwasyon. Meron lang po talagang kagaya sa amin ang ganitong sitwasyon. Pagdating ng nagayasime ay talagang kinakatakutan namin at naiinis kami kung bakit dumarating sa ganitong pagkakataon yung aming sinasahod. So, sasahod reveal ko po sa inyo, mayroon po akong hawak na dalawang payslip. Ngayon, dahil nga dumaan na yung nagayasime ngayong nung nakarang buwan, nung December, ay so sinahod na namin yung sahod ng December. Ngayon, i-share ko sa inyo kung magkano yung natitira o magkano yung nagiging malinis namin sinasahod pagka dumarating yung nagayasime yung isang linggong walang pasok. Kasi dito sa Japan mga kwento, pagka ganyan dumadaan yung nagayasime ay kadalasan talaga sa mga company ay no work, no pay. Pero kung kayo po ay isang SSW o trainee visa na pinapapasok pa rin ng nagayasime dito sa Japan ay maganda po dahil malaki po yung magiging rate ninyo. Ngayon, magsasahod reveal tayo, ha? So, hawak ko po yung aking payslip na as in pumasok ako ng 2 weeks, ha? Kasi 2 weeks lang, para 15 days ka muna lang. 15 days ipinasok ko nung nakaraang buwan. 15 days lang talaga siyang as in na buo na wala siyang ka-overtime. At meron ako isang payslip na hiniram ko sa kasamahan ko na meron siyang pinasok din na 15 days at meron siyang overtime na 2 hours araw-araw. So, ano nga ba yung pagkakaiba na to? Paliwanag po sa inyo kung paano po yung ano po yung pagkakaiba ng dalawa to at napaka-importante po talaga malaman ng mga SSW o trainee visa pagka dumarating yung nagayasime o yung isang linggong walang pasok. Nangyayari po ito ng 3 beses sa loob ng isang taon mula April, August at December. Yung 3 na yan talagang pagdadaanan nyo. Well, kung swerte po kayo kung yung company na pupuntahin ninyo dito sa Japan ay hindi, kahit na dumaan yung nagayasime ay pinapapasok pa rin kayo o pinag-overtime pa rin kayo. So, magiging iba talaga yung magiging rate ninyo, yung magiging sahod ninyo pagdating ng pasahod. Ngayon, nagkataon lang talaga dumaan yung nagayasime at yung tanong ni Kuya at unang sahod ko ngayong taon na to, i-share ko rin po sa inyo para kahit paano maging aware o maging parang ready ba yung mga nag-apply dito na ganun pala yung sinasahod ng isang trainee visa o SSW pagdating ng nagayasime o isang linggong walang pasok, ganun lang pala kalaki. Ngayon, kung kayo po ay hindi trainee visa o SSW ang pathway nyo papunta dito sa Japan, so pwede nyo pa i-skip itong video na to. At kung kayo po ay halimbawa ay kayo ay nag-apply dito sa Japan through ang pathway nyo trainee visa, kung kayo man ay welder, spray painter, machinist, food processing, farmers, basta pumasok po kayo ng pathway nyo ay trainee visa o SSW, try nyo pong panoodin itong video na ito para kahit paano maliwanagan po kayo at pagdating ng time ng nagayasime pagka kayo nandito na, alam nyo rin po yung gagawin niyo kung paano nyo gagawin yung paano pagkakasya yung gano'ng kalaking sahod. Ngayon, hawak ko itong aking payslip. Ito po ay tinirabaho ko ng December at sinahod ko ngayong January katapusan. So, nung nakaraang araw nga po ay sumahod na kami. So, mabasa nyo dyan. Ito po yung pangalan ko. Ayan, nakakataka na siya. Ngayon, ako po ay nagtrabaho lamang ng 15 days, 2 linggo, tapos talagang as in walang ka-overtime, as in zero, kahit Sabado, wala po talaga. So, eto na, eto na. So, ito po yung aming payslip. So talaga may agman din talaga, hindi ko naintindihan yung talaga nakasulat dito, talagang nakakadjit, nakakataka na. So, ito yung kabuuan ko pinasok, ayan, 15 days po yan, yan po. Tapos, ang kabuuan naming sinahod na hindi pa nakaltas, hindi pa nabawas ang lahat-lahat, ito po yun. Ito po yung 151,000 o 15 na lapad at 1,857 yen. Yan po yung kabuuang sinahod na hindi pa nakaltas. Ngayon, nung binawas na yung bahay, lahat ng ikakaltas sa amin dito, ito na ang natira.
Di ba, ito na, 151,000 yen. So, kinaltas yung bahay, kuryente, tubig, apartment, bahay, apartment. Ito daw yung natira. Yan po yung pinakamalinis namin sinasahod. Kahit na i-translate nyo yan, yan po yung malinis kong sinahod ng 15 days, 82,000. O, 8 lapad. 8 lapad, 2,000. Ngayon, ang per hour ko po ngayon ay, ayan po, nasa 400 pesos siguro yan. 350 pesos. So ngayon, yung 8 lapad, yan po ang aking sinahod ng 2 weeks. Ngayon, magkano ba ang 8 lapad? Yung 8 lapad, siyempre kailangan natin mag-allowance. So babawasan ko pa na ngayon ng 3 lapad kasi yun ang talagang ang allowance ko sa loob ng isang buwan, 3 lapad, kasyang-kasya na po yun. Pagkain, lahat 3 lapad. So yung 8 lapad, babawasan mo pa ng 3 lapad, 5 lapad na lang. Yung 5 lapad, mga kakwento, yun po yung pwede mo padala sa iyong pamilya. Magkano ba yung 5 lapad sa Philippine money? Sabi mo na lang 18,000 pesos. Yung 18,000 pesos yung mga kwento, ay yun po yung pwede nyo padala sa inyong mga pamilya. Allowance ng inyong mag-ina. Yung 18,000 pesos na sa loob ng 2 linggo. O di ba? Kahit paano malaki pa rin yung pwede natin may padala sa kanila at tayo ay nagtrabaho lamang ng 2 weeks dito sa Japan. Meron tayong allowance, makapagbigay pa tayo ng 15,000 sa ating pamilya. Kung talagang matipid sila, kung talagang kasyang-kasya ng 15,000, so pwede pa rin po yun. So yun po yung sinahod ko ngayong buwan ng January. Sumahod ako ng 8 lapad. Ako po ay 4 taon na dito sa Japan. Wala pong overtime, wala akong Sabado, wala lahat. Ngayon, sumahod ako ng 8 lapad. Yung 8 lapad, binawasan ko 3 lapad, naging 5 lapad na lang. Yung 5 lapad, yun po yung pwede ko padala sa Pilipinas. Yun po yung sinahod ko ng Naga Yasumi o 1 linggong walang pasok, no work, no pay. So yung mga trainee visa, SSW, kung kagaya kayo sa amin na 1 linggong walang pasok na hindi pinapasok o pinag-overtime ng mga company, talagang pagdadaanan po natin yung gato kaliit na sahod, 8 lapad sa loob ng sa loob ng 2 weeks na pagtatrabaho. Well, kahit paano maganda pa rin po sa akin yun kasi yung 15,000 sa loob ng 2 weeks hindi ko pa rin kayang kitain sa Pilipinas ng ganun lang. Ngayon, i-share ko lang po sa inyo yung sinahod ng aking isang kasama. So sabi ko nga po, hindi po pare-parehas lahat ng kalagayan o ng senaryo ng isang trainee visa o SSW dito sa Japan. Kahit dumarating yung Naga Yasumi, may sumasahod pa rin maganda. Yung isang kasama ko, mga kwento, sadya ko talagang hiniram yung payslip niya kasi siya kompleto ng overtime na 2 hours araw-araw sa loob ng 2 linggo at siya may night differential. So, ang pagkakaiba, makikita ninyo, dahil hawak ko yung payslip niya, isisahod reveal na rin natin. Pumayag naman siya pero hindi ko lang ibabanggit yung pangalan niya. So, sa mga nagsasabi na hindi totoo yan, so ito po patunay na talagang sumasahod kami mga trainee visa o SSW. Hindi kasi kami mga Nikki Jin, hindi kami mga nurse dito sa Japan, hindi kami mga teacher. Kung yun po yung mga nasasagap yung balita na sumasahod na ganun kalaki, so iba po yung pathway nila. Iba po yung kanilang visa dito sa Japan na hindi ko kagaya sa amin. Kami mga production, sa farming, sa construction, sa gemba, hindi po pare-parehas. Iba po talaga ang rate ng mga teacher o ng mga nurse dito sa Japan. Talaga sadya po talagang malaki yung sahod nila. Hindi ko kagaya sa amin. So ngayon, i-share ko lang po sa inyo itong isang payslip na talagang sadyang may overtime. Ito yung sinahod ng aking kasama. So talagang ngayon pares lang ho kami ng per hour. Ito po yung per hour namin, 1,077. So sa kanya ay 16 days kasi meron siyang isang Sabado pala. So yun naman ang kaganda pag merong Sabado talaga. Ngayon, ang kabuuan niyang sinahod ay ito, 189,000 yen, 687 yen. Ayan, 189,687 yen o 18 na lapad o 19 na lapad. Yung 19 na lapad o yung 189,687 yen. So ikakaltas niyo pa po yung bahay, yung kuryente, yung lahat, yung bahay, apartment, lahat ikakaltas pa dyan, hindi pa yan malinis. Ngayon, pag naikaltas na yan, ito na magiging malinis niya. 132 o 13 na lapad. 13 na lapad. Magkano nga ba yung 13 na lapad sa Philippine money? Yun ang malinis na sinahod isang kasama ko. Siya nagtrabaho ng 15 days. 15 days na meron siyang OT na araw-araw 2 hours tapos meron siyang isang Sabado kahit na dumaan yung Naga Yasumi. Yan lang po yung kagandahan na kahit dumadaan yung Naga Yasumi, pagka meron kayong overtime na 2 hours araw-araw bago dumaan yung Naga Yasumi, ay maganda pa rin yung sasahodin yung kagaya ng sa kasama ko na sumahod siya ng 13 na lapad.
13 na lapad. 13 na lapad. Ngayon, yung 13 na lapad, so, siyempre, babawasan niya lang pang-allowance. Pares lang din kami, 3 lapad lang ibinabawas niya. So, yung 13 na lapad mga kwento, babawasan, magiging 10 lapad na lang. So, yung 10 lapad ngayon sa Japan ay nasa 37,000. So, yung pa rin po yung pwede niyang may padala sa Pilipinas, 35,000 kamo na lang. 35,000 sa Philippine money. Nagtrabaho kami ng 15 days dito sa Japan at nag-overtime siya ng 2 hours araw-araw. Meron siya isang Sabado. So, sabi mo ng 16 days ang kanyang trabaho, kaya niya magpadala ng 35,000 monthly sa Pilipinas sa kanyang 35,000 ngayon Nagayasume sa kanyang pamilya sa Pilipinas. So, yun po yung kagandahan naman ng mayroong overtime at mayroong isang Sabado. So, malaki po yung diferensya. Pero pag kayo ay, kagaya sa akin, kayo ay walang ka-OT-OT, tapos walang night differential, walang Sabado, ay talagang yun pong sasaulin nyo, nasa 8 lapad lang po talaga, at minsan, iba pa, 7 lapad. Pero kung kayo po ay natsambahan yung magandang company, ay yung department na napuntahan ninyo, kagaya ito, at dumadaan yung Nagayasume, ay sumasahod pa rin ng 45,000 sa Philippine money, na magkatrabaho lamang ng 15 days, o 16 days, mayroon kang OT na 2 hours araw-araw at sasahod ka ng 45,000 sa Philippine money, kaya talagang maganda pa rin po yun, no? Paano pa pag nabuo yung isang buwan mo, so, kaya mo sumahod ng 70 dito sa company na pag ikaw ay panggabi, pag ikaw ay may OT araw-araw 2 hours, talagang medyo masasabi ko talagang maganda. Ngayon, dito sa walang overtime naman, talaga as in sinumamang pang araw, walang night differential, walang Sabado. So, kaya pa rin natin magpadala ng 15,000 kapag dumadaan yung Nagayasume. Tandaan nyo, 3 beses sa loob ng isang taon na dumarating yung Nagayasume. Ngayon, merong kasamahan dito. Merong kasamahan dito na nagpapagupit sa tropa natin. Talungin natin kung magkano sinahod nila. Sino tao dyan? Hi. Diyos ko, ito pala yung mga pogi. Sino ito siya? Ayun, halika. Ito, may kasama tayong continuous ang vlog. Kasi sabi nila, pagdating sa Japan, ay tiba-tiba pagdating sa pasahod. Ito, disclaimer lang po. Yung babanggitin namin dito, hindi namin yung binibigyan para panghilang ng loob yung mga nag-apply dito sa Japan. Nangyayari talaga ito sa loob ng isang taon, 3 beses sa loob ng isang taon. Sila, kayo, ilang buwan na kayo ito? Unang sahod nyo? Unang sahod nila sa Japan, so big sabihin, isang buwan pa lang sila. Isang buwan pa lang, isang buwan na ano? Nakompleto nyo? Hindi 16 days. Bali, inabot ng lagay. 16 days. Yun po sinasabi ko, 16 days inabot ng lagay. Kasi lagay nga yung kanilang sinahod, gusto ko i-share yung ganitong senaryo para katapal maging aware yung mga maging patas ba yung nagsasabi na pagdating ng Japan ay tiba-tiba na. Japan sagot sa kahirapan. Ilang magkano sinahod mo? 10 lang pa eh. 10. Oy, malaki ka pa rin. Pero kanya pa, puyat. Puro OT. Ilang oras? Tigda dalawa. 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 16 days ka? 15 days? 16 days. 16 days. Ikaw? Jeff? Siyam na lapad pa eh. Siyam na lapad. Ay, Ilang oras sa OT mo? bali 3 oras lang pa. 3 oras. Ikaw? Sa akin, 8. 8. Ilang oras sa OT mo? Wala ata yun. Talagang wala. Sumama. Ikaw? Ano pa eh? 10 din pa eh. 10. May OT ka? Meron pa eh. Ilang oras? 20. 18 hours. May differential. Night differential pa. Night differential. Oo. Ano? Kay sa inyo, Mark, anong pang-umaga ka, di ba? Ay, pa eh. O, pang-umaga siya, tapos ito, pang-gabi. Panggabi. Ito, sumama yung wala siyang ka-OT-OT. Mayroon din. Wala pa eh. Wala talaga. Talagang malaking bagay yung overtime dito sa Japan pagka dumating yung Nagayasume. So sila, unang sahod nila, ganyan sinahod. Ano masasabi nyo ngayon na ganyan sinahod nyo dito sa Japan? Wala, may panggastos naman pa isang buwan. Oh. Wala na. Walang may papadala. Dumaan lang sa palad pa eh. Wala, dumaan lang. Kaya yung mga pinagkakautakan ko sa Pinas, dyan muna kayo. Shout out sa inyo. Ano masasabi nyo sa mga nagsasabi lang dito tuyo sila yung binabanggit natin na sumasahod tayo ng 7-8 lapad pag dumadaan yung Nagayasume? Totoo yun pa eh. Oo nga, totoo na. May patunay. Oo. Kasi wala, yung mga ibang vlogger dito sa Japan, ang lagi na i-flex yung taas, yung laki ng sahod. Pero yung gato,
Yung pag itbala yung nagayasumi, ay hindi nila ipineflex. Siyempre, kahit baka mga naman, mapapangilaan yung mga nag-apply. Pero, kasi sinashare ko to para kahit paano, magkaroon din ng idea yung mga nag-apply. Di ba? Hindi lang puro pasahod ng malaki ipineflex ng mga... Kasi, naiko-compare nila sa kapitbahay nila, sa kamag-anak at tropa nila nandito, baka mamaya yung mga Nicky Jane. Para sa tayo sa mga Nicky Jane. Yung mga nurse, yung mga teacher dito, Ayan, mas malaki yung mga... mas malaki yung mga pasahod sa kanila, di ba? Tayo kasi ang pathway natin ay trainee visa o SSW lang. Oo, yun lang ang maging kunat. Ngayon, i-share ko tong video na to, itong sahod reveal 2025, unang sahod. So, unang buwan nyo, unang sahod nyo dito sa ano masabi nyo? Kaya pa ba? Magtipid na lang. Oh, tipid na lang. Tipid. Oh, yun na lang ang pinaka no. Eh talaga, wala pagka dito. lalo yung bilihin dito. Napakamahal. Ay, Napakamahal ang bilihin dito. Napakamahal ang bigas pa eh. Parang, pinaka-importante sa Pinoy, yung pa yung pinakamahal. Oo nga, Bigas. talaga bigas is life talaga dito sa mga Pilipino. Talaga pag walang bigas talagang medyo mahina yung ating kwan. Dahil pag tagabuhat. Ang trabaho mo? Sa may Surify. Taga. Vacuum, punas, tapos kapag pang gabi naman, blow. Blower ka. So mag-a-add ma. Ayos naman. Ayos naman pa. Ayos naman anak. Ay ikaw, Jeb. Sa may Surify, Measure din. matigasampay ng damit. Mahirap. Kala ko sa Pinas lang, pati hindi pala dito sa Japan, magsasampay ka pa rin. Patay ka dyan. Sabi niya eh. Sa akin, taga-hanger tayo. Nag-hanger. Mabigat. Yan, mabigat yan. Mabigat siya. Trabaho. Mabigat. Physical talaga. Ah. Pero kaya pa naman. Kaya. Ay, sakto lang. Ikaw? hanger rin pa eh. Taga-sampay din. Tagsampay din lang ang hanger. Ano ba yung hanger? Yung mga bakal? Oo pa eh. Mga Pagsasabitan ng bumper. Pagsasabitan ng bumper. So yung mga kwento, no, hindi po lahat ng trainee visa o SSW ay pare-pares yung sinasahod. Lalo pagdating sa mga company, may department talagang nag-OT, may panggabi. Hindi po pare-parehas. Kaya disclaimer sa mga nagsasabi na hindi totoo yung sinasabi ng mga ibang vlogger na hindi sumasahod yung trainee visa o SSW ng ganong kalaki, ay ganong kaliit dito. So ngayon ay patuloy po sa mga kasamahan kayo na may sahod po talaga kaming ganon. So, paano narinig niyo yung mga paliwanag ng mga kasamahan natin sa trabaho. So, yun po yung mga narinig yung mga sagot ng kanilang komento o yung pagdating ng Nagayasumi ha. So, talagang ginawa ko tong video na to para sa mga nag-apply at sa mga SSW trainee visa. So, paano? Hanggang sa muli at maraming salamat sa nag-comment na dahil sa kanya nagkaroon ako ng idea na sagutin yung kanyang katanungan. Salamat!